Sige mo sulat mo. Sa maraming maliliit na bayan katulad ng Tuboso, ang kartero pa rin ang pangunahing koneksyon sa mas malawak na mundo. So, uso pa pala yung pen pal ngayon? Maybe. Ha? Siguro. Okay. Hindi ka gumagamit masyado ng email? Mas Hindi. gusto mo yung sumusulat? Wala kasi ano dito eh. Yung ano, kagaya ng Facebook. Wala kasi dito signal. Sa cellphone, kung may laptop, kung may laptop wala. Kung cellphone okay, pero ano ganito, hindi tuloy-tuloy. Hindi ito ang unang beses ni Angie na makatanggap ng sulat galing Amerika. Katunayan sa kanilang bayan, maraming dalagang tulad niya ang nakatatanggap ng sulat galing sa preso, doktor at inhinyero mula Amerika. Sumulat ka rin sa kanya? Susulat ka ba? Sa tingin mo? Hindi pa ko sure. Okay, pag-isip. Hindi kamay ni Cupido o isang matchmaker ang nasa likod ng pagkikipag-ugnayan nito, kundi ang kanilang postmaster sa Tuboso na si Franklin Tan Jr. Gusto kong mag-market na matulungan yung postal office kasi ito ang binubuhay ng aking pamilya. Kaya nang sinabi niya sa akin na meron siyang form ng USA Connection na papinpal sa Amerika, pinadalhan niya ako ng isa. Nireproduce ko yon, pinasirox copy ko yon. Saka tinesting ko sa anak ko, kaisa-isa kong anak na babae. Maraming bumalik na sulat. Kaya pag-isip-isip ko na mas mabuti siguro matulungan ko pa yung post office, makatulong pa ako sa kapwa ko. Ang form na ito napunta sa mga kababaihan ng Tuboso, kabilang na si Aiza. So, ito yung pinilap nyo. USA Connection Free Pen Pal Club. Wala silang hinihingi na pera sa inyo? Wala. Any donations will be appreciated. Ladies from 18 to 45, welcome. So, wala kang binayad? Wala po. Do you accept divorced man? Will you accept a divorced man? Yes. Will you accept a man who smokes? No. Will you? Ngayon, matapos ang 3 taong pakikipag-penpal, nahanap na rin niya ang magpapatibok sa kanyang puso. Si Josh, na nasa Morrison Correctional Institution sa North Carolina. Pero lalaya na raw ngayong Agosto. Ilang taon na siya? 25. Oh, okay, tamang-tama. Okay. Ikaw ilang taon pa lang? 24. Oh, eksakto. So, tiga saan siya? Taga North Carolina. Ah, okay. So, kailan kayo unang magkikita? Yung balak namin, ako yung magbabakasyon dun sa kanila. Kasi nakakulong pa siya ngayon. Okay. Yung mother niya yung sponsor sa akin. Okay. So, kukuha ka pa ng visa o merong kompleto na ba? Passport, visa? Ang passport, waiting na lang. Tapos yung visa, sila lang daw yung lalakad doon. Doon? Oo, sila nang mag-ano. So, sila mag-wait na lang po. Pakikipag-penpal, isa sa pinakasimple at lumang paraan ng pakikipag-ugnayan. At pinagkakakitaan ngayon ng lokal na post office. Ako na umpisa, pero maligaya ako na makikita ako sa kanila, makita yung mga kahit hindi man sila lumingan sa akin sa bandang huli, ang importante lumigaya ako na nakatulong ako sa kapwa ko at sa post office na doon kinukuha ko ang sweldo pinagpakain ng aking pamilya. 3 na kasing post office ang nagsara sa mga kalapit bayan ng Tuboso. Kaya desidido si Franklin na hindi ito mangyayari sa kanila. Ang problemang pagkalugi sa mga post office ay dama hindi lang sa mga liblib na lugar, kundi maging sa buong bansa. Kasi dumating ako dito, talagang bankrupt siya. Honestly, it was bankrupt. No? In fact, ang mga tao dito, they were just ready to embrace rationalization. Pero awan ng puon naman, nag-uunti-unti kaming bumangon. Bagamat tila bumabawi na ngayon sa kita ang government corporation na PhilPost, bihira na raw ang nais magkartero. Ang totohanan, at this point in time, ang kailangan namin, mga bagong kartero. Kasi ang average age ng empleyado dito is around 55 years old. At that age, maski sa police, you're 1 year to retirement, di ba? Ang problema, wala nang gustong magkartero. Ang dami naming aplikante, pero ang gusto, puro sa opisina.
Bagong upo ang kauna-unahang babaeng Postmaster General sa bansa at batid niyang marami pa raw kailangang ayusin sa kanilang sistema. Lalo na sa pagbabalik tiwala ng mga tao sa kanilang serbisyo. Ito ay sa kabila ng mga insidente ng pagnanakaw sa kanilang opisina. So, ang nangyayari talaga ngayon, we're trying to cleanse our ranks kasi ang tagal ng marahabang taon na nangyayari at ginagawa ito, hindi ganun kadali mo talaga siyang malilinis. Pero as I said, hindi kami tumitigil at nag-install nga kami nitong CCTV namin. Ngayon, ini-improve namin, may GPS na rin yung ilang mga ruta namin. Ngayon, bali-balita na nais gawing hotel o universidad ang Antigo at El Granding Gusali ng Manila Post Office. Pero hindi pa naman daw sigurado ang mga plano. Bago ako umalis ng Silay, ipinakita sa akin ni Mark ang pugon ng panederya ng pamilya. The restaurant started in 1960s. 1960s. Okay. During the time ng lola ko na. So, nung 1940s, 50s, It's just a bakery. bakery lang siya. Wala raw ito masyadong ipinagbago mula nang naglalaro rito ang aking ama noong siya'y grade school pa. Ito pa rin yung original na pugon. Yeah. 1920s pa? Mga late 1920s. It's the same pugon which your grandfather was parang playground ata nila eh. Actually, yung father ko rin, nung gera. Father mo. Oo, kinikwento niya na naglalaro sila dito. Saan ba sila naglalaro? Dito sa taas o dito sa likod? Sa taas ng pugon. Sa likod? Yeah. Oh, so doon sila naglalaro? Before matibay pa siya. Itong katibayan na at one time napaka-close yung pamilya natin dahil ang lolo ko at yung lola mo, si Lola Caridad, ay magkapatid and they seem to be close, no? Makikita mo talaga rito sa sulat galing sa lola edad mo na very close yung ate at saka yung bunso niya lalaki. Kaya ibibigay ko sa iyo ngayon mga lola mo sa lolo ko bilang souvenir lang ng pagpunta namin dito and then to help remember the ties that bind our families. Oo. So, Okay, thank Mark. you very much. Okay, thank you. Ang liham noong 1946 ay nag-ugnay sa lola niya at lolo ko. Ay nag-uugnay sa aming dalawa. Na pareho ng mulat sa isang mahalagang kabanata sa buhay ng aming angkan. Mabuti na lang pala, wala pang text noon. Mula sa Silay, Negros Occidental. Ako po si Howie Severino at ito ang Eyewitness.